And it goes a little something like. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's been a long time since last akong nag-upload dito sa aking YouTube channel. And ano nga ba talaga nangyari sa akin? Bakit nawala ako for almost 2 years? Nawala ako guys kasi super duper na busy ako. And guess what? 4th year student nurse na ako and graduating na ako next year. One reason bakit natahimik din yung buhay ko dito sa YouTube is because humawak ako ng organization nung 3rd year ako, which is yung College Red Cross Youth Council, and president ako doon. Huwag kayo guys, kahit loko-loko ako, kahit madami akong ginagawa besides from academics, ganon, still humahawak pa rin ako ng organization. And guess what? Super duper proud ko lang sa sarili ko kasi nahawak ko ng mabuti yung organization na yon, and super duper dami kong activities na nagawa. And sa totoo lang guys, nung humawak ako ng organization, hindi ko in-expect talaga na magiging president ako, which is na-appoint lang ako doon. And sa totoo lang guys, nung sinabi sa akin na magiging president ako ng CRCYC, lagi ko sinasabi sa advisor namin, which is si Ma'am Au, and shout out kay Ma'am Au kung nanonood man siya dito, na ma'am, hindi ko po kakayanin, na hindi po ako sanay na humawak ng mga responsibilidad, lalo na syempre medyo mabigat yung responsibilidad ko kasi inappoint ako as president. And then ayun, lagi lang nakaantabay sa akin si Ma'am Au na nire-remind niya ako na kakayanin ko, ganon. And then also yung mga other Conpi family ko, like kakayanin ko, nandito naman kami, ganon. And at that time guys, kahit iniisip ko na hindi ko kakayanin, ganon, iniisip ko na lang na nagtiwala sila sa akin and nagtitiwala sila sa akin na kakayanin kong humawak ng organization na yon. Since hindi ako marunong magpatalo, syempre pinatunayan ko yung sarili ko, binigay ko yung best ko, and thankfully and thank God, nagawa ko lahat. Mostly yung mga activities na pinropose ko. Yung naging buhay ko nung 3rd year ako, kung bakit nawala talaga ako, ayun. And then sumabay pa talaga yung mga clinical duties ko, yung mga OR, ganon, yung mga ward. So super duper daming ginagawa nung 3rd year kami. And actually sa nursing, pinaka-critical year talaga yung 3rd year. So nag-sacrifice muna ako, ganon. Parang tinahimik ko muna yung buhay ko, and then nag-focus talaga ako sa ACADS ko. Lalo na nung bandang 2nd sem, medyo nagkaalanganin yung mga grades ko. May time na bumagsak ako sa prelim, and then ayun, thank God talaga na nahabol ko yung grade ko na yon. So bakit nga ba tayo nagbabalik ngayon? Actually guys, naisipan ko talaga na gawan ng vlog etong student nurse life ko. So stop na sa kaka-introduce sa sarili ko, and then tara, sumama na kayo sa akin. Papasok na ako dahil late na ako guys. So pagkalabas ko pa lang ng bahay namin, ito na kaagad yung nakikita ko kasi super duper aga kong umaalis. Here we go guys, nandito na tayo sa may Jose B. Lingad Memorial General Hospital, na kung saan dito kami nag-duty every Monday and Wednesday. And then nadatnan ko si Jasmine and Elaine. And dito kami sa may hospital employees canteen nagmi-meet up ng mga ka-group ko, and even yung CI namin na si Ma'am Jo. So shout out kay Ma'am Jo dyan. And then for today's video pala guys, sa may emergency room kami or emergency department kami naka-rotate. And then, ayan guys, hindi na talaga ako nakapag-document dito, for memories lang talaga siya. And alam nyo naman na bawal talaga mag-video or mag-take ng documents sa loob ng hospital. And after talaga namin mag-duty guys, dahil sobrang pagod namin, hindi na talaga namin nakayanan yung gutom at dumiretso na talaga kami dito sa Jollibee, which is katabi lang ng JBL. And then dito guys, makikita nyo na super duper gutom na talaga kami magkaka-group and dito sa rotate namin kasi ang daming pasyente sa araw na to actually. And then, eto guys, ayan, dalawang set ng mix and match yung in-order ko talaga kasi gutom na ako. So, nasa hospital pa kami guys kasi kailangan namin i-call yung CI namin kasi magpapalit kami ng case kasi medyo sensitive, ganon, yung case ng client namin. So, hindi namin siya pwedeng, ayun, balik-balikan. Baka mahawa kami. So, nasa tapat kami ng with Angela and Elaine and ML. So, ayan guys. Nahirapan na silang kontakin si Ma'am Jo. Kasi hindi pa siya nagre-reply. Ayan. Ito, hindi pa yata nasasend yung message niya sa jowa niya. So, ang tagal guys. Nainip na yung leader namin. Naman pa mo good. Anong nangyayari? Crowning na daw siya. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nag-crowning? Itong spin tayo na ano. Ganyan po yung itsura ng mga student nurses kapag natatain. So, nasa labas na kami ng JBL with Angela again. Naghihintay kami ng Carmex kasi init na kami.
And finally guys, nakahanap na talaga kami na masasakyan namin kasi naghihintay talaga kami ni Angela ng sasakyan na may aircon kasi super duper init talaga sa labas. So ayan, for the aesthetic lang. So ayan guys, pauwi na kami ni Angela dyan and shy person siya. Ayan. And sa mga oras talaga na to guys, gusto ko na talagang umuwi kasi super duper pagod ako. Pero joke lang pala na magpapahinga ako kasi gagala ulit ako after 3 weeks kong magkasakit. So ayan guys, on the way to Mabalacat para kitain ulit si you. So andito kami sa may SM City Clark para mamili ng kung ano-ano guys. Hi guys. I'm with Dana and you. So third wheeling. Sakit naman. Guys, nakita ko yung Enhypen dito sa bench Clark. Ayan. He's my love. So, nandito kami sa may potato corner. Kasi nagutom si Yu. Tapos, wala pa yung tindera ng potato corner. Siya na lang. Pakiayos po. And this time guys, kakain na talaga kami. Ito na yung pangalawang stall or food stall na kakainin namin. And then pangatlo yung Kumi. And then last stop talaga namin is itong Gongcha guys. And then actually, i-recommend ko sa inyo itong drink na to kasi favorite daw ni Yuto. And then pinatry niya sa akin. And then yeah, super duper syrup talaga. And my favorite drink na ulit ako sa Gongcha kasi dati hindi ko siya bet. So after namin kumain guys, pabalik na ulit kami sa Mabalacat para ihatid si Yu. Touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. How much I love you. At dahil late na guys, nag-decide na talaga si Dana na umuwi na kami. And then look guys, pabalik na kami sa San Fernando. And ayan, bumalik na talaga yung Christmas capital of the Philippines, which is yung San Fernando, Pampanga. Guys, ang ganda-ganda talaga. And aminin nyo guys, nakakamiss talaga yung Pasko ng Pinas dati, diba? Day 4. So, ayan guys, kung napapansin nyo, naka-black pa rin ako. And actually guys, ito pa yung suot ko last night, which is nung lumabas kami ni Dana and pumunta kami sa Mabalacat. Kasi nung nakauwi na ako, around 11 na yon and sobrang hilo ko na talaga and gusto ko na matulog. So, hindi na ako nakapaghilamos. So, we're done. Kadiri ako. And time check guys, it's already 10 AM and mamayang 3 o'clock, papasok ako sa school para mag-discuss or mag-lecture. And then, kakagising ko lang actually. And makikita nyo guys, parang red na yung lips ko and promote ko na sa inyo yung Focalier na lip cream nila. Super duper ganda guys, yung texture, yung smell, yung color, and even yung quality guys, super duper ganda. Actually, tignan nyo, kakagising ko lang ngayon and hanggang ngayon talaga is nandito pa yung tint ko. Oh. At dahil nakabihis na ako guys, tara na. Samahan nyo na ako sa school namin kasi papasok na ako and late na ako. Pero wait lang pala, papakita ko na rin sa inyo kung paano yung uniform namin, which is ito yung suot ko ngayon. Ayan. Actually guys, all white lang siya and wala akong apron na suot ngayon kasi yung mga apron namin is ginagamit lang namin sila pag meron kaming ward duty, ganon. So, let's go guys. Pasok na tayo sa school ko. And then, pagkapasok nyo pa lang sa entrance, kailangan nyo mag-tap ng ID kasi yan na yung attendance nyo. And then, makikita nyo na yung University of the Assumption sa facade namin, which is sikat na sikat sa FB ngayon. So, ayan guys, papunta na tayo dito sa my classroom ko. Let's go! Hi ka. Ulit. Hello. Okay ka pa? Liz! Hi! Sana dismissal na, no? Nice! Wala na ba? Gabi na. Gabi na. Night time. Good night. Hi po. Ito ba? Saan?
Time check, 7. Hey guys! So it's our day 5 and today is Friday. Actually guys, nandito ako sa hardware ng tito ko and part-time ako dito every Friday. And today guys, since part-time ako and then actually madami kaming ginagawa sa school ngayon kasi meron kaming ongoing na case study and then ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung anong case study namin ngayon and actually kinda exciting siya kasi super duper medyo sensitive yung topic na napili namin. So, yung napili naming case for today's term is yung hospital-acquired pneumonia or yung HAP. Secondary naman siya to systemic lupus erythematosus or yung SLE. And every time na nagki-case study kami guys, meron kaming table of contents which is ayan. Syempre, unang-unang gagawin natin is yung introduction which is nakapaloob dito yung background of the study, yung worldwide Philippines region 3 and syempre, yung about sa Pampanga dun sa sakit na mismo na yon. Kasi syempre, para malaman na rin namin kung madalas bang magkaroon ng gantong sakit sa Pampanga, sa Region 3, sa Philippines, and also sa worldwide. And then dito guys, makikita nyo din yung brief description of the disease, sign and symptoms, risk factors, treatment, ayan. Lahat ng mga nandito is, ayan, madaming yung mga pinag-aaralan. Ayan, hanggang sa matapos siya sa evaluation or yung summary of findings, conclusion, syempre magre-recommend din kami dito. So, ayun lang yung content ng mga case study namin, guys. Actually, marami-rami siya kung titignan mo and gagawin mo talaga siya. Siguro, aabot siya mga 50 to 70 pages, ganun, something. Depende pa rin sa case yan. And then, ayun guys, siguro yung mga nursing students na nakikinig dito, ganun, or nanonood, siguro, gets na nila ako kung paano gawin yung mga case study and alam nyo kung gaano kahirap gumawa ng case study. Para naman sa mga baguhan dito and may balak na pumasok ng nursing or BSN, yung case study to summary lang ha, hindi ko na siya paka-elaborate. Yung case study, basta kukuha kayo ng totoong case sa isang pasyente nyo, kayo magkaka-group, RLA group, and then pag-aaralan nyo yun and then ipe-present nyo siya sa mga CI nyo. Basta yung mga content na meron sa case study, bakit nagkaroon ng ganun yung pasyente nyo, saan nakuha, ano yung mga clinical symptoms na napansin niya before siya magkaroon ng ganun, and then yung mga diagnostic test, mga pathophysiology, syempre anatomy, ganun, kung bakit nagkakaroon ng ganun na sakit. Basta all about dun sa disease na yon or dun sa problem na yon is pag-aaralan nyo. Yun lang yung case study guys. Basta case study from the word itself, study, pag-aaralan nyo talaga yung pasyente nyo. Ikot lang naman talaga yung buong Friday ko dito sa hardware kasi hanggang alas 5 pa ako dito and time check, it's already 11 AM na. Actually guys, hanggang ngayon nasa doctor's order pa rin ako and hindi ko talaga maintindihan yung ibang orders ng mga doktor kasi super duper hirap intindihin ng mga sulat nila. Ganon, minsan pinapabasa ko sa nanay ko pati siya. Hindi niya maintindihan kasi alam nyo yun, yung minsan yung S nila parang 1, ganun. So, habang hinihintay ko sa Jopor na sendan ako ng mga copy niya dun sa ibang mga chart or mga information ng pasyente namin kasi tutulong na ako since natapos ko na yung mga doctor's order. Pakita ko na rin sa inyo kung ano yung place, kung nasaan ako ngayon. So, ganito siya, guys. Actually, ganyan lang naman yung hardware dito sa amin. Ayan. Oh. Tapos kaharap ko is yung mismong tindahan na mismo. So, ayun lang naman guys. Basta, wala naman bago every Friday ko. Basta nandito ako sa hardware and nagbebenta. And share ko lang sa inyo guys, dapat talaga is meron akong lakad ngayon. And syempre, personal matter ko na yun. So, ayun, hindi ako natuloy kasi gumagawa din ako ng case study namin, yung part ko. Kasi hindi ko siya ginawa kahapon kasi antok na antok ako and pagod na pagod ako. So, ayun, ngayon ko lang siya gagawin kasi passing na siya mamaya yung 12 yung mga transcribe.
Share ko lang pala sa inyo guys na every time na gumagawa ako ng requirement, hindi pwedeng mawala sa akin yung music kasi mabilis akong maboard. So time check dito guys, magpa 5 na and magsasara na talaga kami. And then eto, magsha-shutdown na ako ng computer kasi tapos na talaga ako magtrabaho and hinihintay ko na lang si mama ko dito na pumunta kasi siya yung nagsasara ng tindahan and nag-e-encode ng lahat ng mga binili. So ayan, hi! So ayan lang guys, and then ayan, palabas na kami dito and then sasara na talaga ni mama ko. Binidyo ko lang talaga tong pusa na to kasi look, kasing sungit ko siya. So ayan lang naman nangyari sa Friday ko guys kasi wala talagang ganap. So this is it guys, introducing my last day of the week which is every Saturday kasi hanggang Saturdays nag-duty kami as I said a while ago naman. And today's duty naman or rotation, mapupunta kami dito sa may Mexico kasi every 3 to 5 days guys, nagro-rotate kami ng mga places or hospital and then ayun, palipat-lipat kami. And eto guys, nakita kami ni Jasmine sa tapat mismo ng Mexico church which is yung dun sa Santa Monica yata yun, and then sinabay na niya kami. So thank you so much Jess kasi nakakatipid kami dahil sa'yo. Mama. And this time guys, nandito na tayo sa may loob mismo ng Mexico Community Hospital and as you can see naman guys, super duper green dito ng hospital na to kasi super environmental friendly nila, like yung hospital nila mismo, yung mga buildings, and then yung loob mismo ng hospital super duper green guys, like ang daming halaman, ganon. So today's deck guys, operating room tayo, and dito guys, yung partner ko is si Jasmine and si ML. I forgot guys kung CS or NSD yung naging case namin dito, and then after namin, ayan, natutulog na yung iba kong mga ka-groupmates which is huwag kayong maingay sa department natin kung sino man nanonood. Ayan guys, and then after that, matatapos na yung duty namin. So, bye-bye! Bye guys! So, after ko mag-duty guys, niyaya ako ni Dana sa kanila para kumain kasi birthday daw ni tatay, which is yung lolo niya. So, ayan guys, papunta kami sa kanila and lobat na yung e-bike. Huwag mo na! Wait, feeling ko papapainaway. Oo. Pakanyan. Night up na po kami. Pakanyan na, mama. One na po yun. Swap. Swap. Wala na akong battery. Kaya na? Oo. Sige, go. Nanay ka na mo. Gangang gata na mo kitang grenade. Uy! Uy, gago, Mina, ano? Vlog natin. Change career na po siya. Hindi na po ako mag-nurse. Mas malaki po yung kita dito. Hey guys! So today is Sunday and dito na talaga nagtatapos yung vlog natin kasi a week in my life lang talaga to. But before ko i-end tong vlog na to, is gusto ko lang sabihin sa mga kapwa nurses ko na kakayanin natin to, lalong-lalo na yung mga kabatch ko na malapit na. Kung October ngayon, malapit na tayo mag-graduate and alam nyo yan. Isang sem na lang guys, after natin mapasa tong sem na to and then ayun na, boom, gagraduate na tayo. Lahat ng mga pinaghirapan natin, mga sacrifices natin, magpe-paid off na, and hopefully talaga by next year, claiming, manifesting, RN na ako. Babalikan ko tong video na to kasi RN na ako next year. Okay, medyo nagiging excited ako dito Pero kidding aside guys, actually, ngayong ginagawa or nag-vlog ako ngayon, na-realize ko lang or naalala ko lang lahat ng mga sacrifices or yung mga days na student nurses ako from psychology pa lang ako, and then naisip ko na mag-shift kasi nafe-feel ko na parang hindi talaga sa akin yung psychology and gusto ko talaga yung nursing, ganon. And then naalala ko din yung mga araw na nag-shift ako ng nursing, and then actually guys, nung unang-unang week na nag-shift ako ng nursing, second sem na yon, actually guys, parang may mga subject, naalala ko, may mga subject
talaga nun na in-enroll ko kasi irregular student ako nun, na gusto ko nang i-drop ganon kasi medyo hindi ako comfy sa mga classmates ko that time kasi hindi ko sila original na kabatch ganon kasi nung time na nag-shift ako, yung mga pinapasukan kong year level is level 1 and level 2. So dahil first year pa lang nun ako na college, yung mga level 2 nun, hindi ko talaga sila ka-close ganon kaya nagbabalak ako na i-drop ko na lang yung mga subject ganon. Pero tignan nyo ako ngayon. 4th year na ako guys, and then ayun no, parang ang dami ko lang naaalala ngayon nung mga panahon na before mag-pandemic ganun. And then yun nga, nung biglang naging first year ulit ako para aralin yung anatomy and physiology, ganyan. Bumalik kasi ako ng 1 year nun. And then, ayun guys, inabutan naman ako ng lockdown, which is doon na nag-start yung online classes. And actually guys, itong batch namin na to na naabutan kami ng pandemic nung first year, actually aminado naman kami na hindi kami knowledgeable enough ganun sa mga theoretically na dapat namin pag-aralan sa nursing kasi super duper dami. Pero at the end of the day, nung natapos na yung pandemic, nung okay na, nung pwede na kami mag-duty, na-apply na namin lahat ng mga pinag-aaralan namin. And ayun, dun kami mas lalong natututo, and yun yung na-realize ko talaga. Ayokong maging emotional sa mga panahon na to or sa oras na to kasi gusto ko lang talagang maalala to one day, like babalikan ko siya kasi alam ko talaga mismo sa sarili ko na babalikan ko tong video na to kasi yun yung purpose kung bakit ako nagtitake ng mga videos or mga memories. Para meron ako nababalikan tuwing nagre-relapse ako or meron akong mga gustong balikan, ganon. And I know one day guys, kapag binalikan ko tong video na to, I'm sure na RN na ako and claiming talaga and manifesting na one day magiging successful lahat tayo, and claiming din talaga na 100% kami by next year. Medyo emotional tayo today ha. Actually guys, gusto ko talaga magdrama pero yun nga, magdadrama na lang ako kapag once na nakagraduate na ako and napasa ko na yung board exam ko. And advice ko lang din sa mga mas lower level sa akin, alam ko guys na pagod kayo and wala pa yan actually, like mararamdaman or mararanasan nyo pa lang talaga yung point na mahihirapan kayo, like yung pressure talaga ay sobrang bigat kapag 3rd year na kayo and 4th year na kayo. Kaya sa mga kapatid ko dyan na 1st year and 2nd year, I know guys, mahirap pero kakayanin nyo kasi ako, tignan nyo ako, diba? Kung nakaya ko, mas kakayanin nyo. Yun lang din yung mindset na meron ako that time. Kasi guys, I know na parang ako lang din last year to nawalan ako ng passion, nawalan ako ng motivation sa course na gusto ko talaga. And actually guys, share ko din sa inyo, nagtampo talaga yung nursing sa akin kasi pinaramdam niya talaga sa akin na para sa akin yung nursing, ganon. Like nung mga panahon na nawawalan na ako ng motivation, ganon, or parang tinatamad na ako na mag-duty, na pumasok, ganon, talagang merong isang subject na bumagsak ako, literal na bumagsak ako for the first time. And after kong bumagsak dun sa subject na yun, dun ako mas lalong nagkaroon ng motivation. Doon ako parang sumipag ulit sa nursing, ganon. Parang nabuhayan ako na parang ginising ako ng profession ko, or parang ginising ako ni Florence Nightingale na, huy Crystal, gumising ka na, kailangan kasi in the future, ganon. Mahirap guys, pero totoo, kakayanin nyo kasi kinaya ng ibang tao. Lagi lang kayong maging positive, ganon. Lagi lang kayong mag-look forward kung ano yung mga pangarap na gusto nyo mangyari sa inyo after 5 to 10 years, ganon. And sa mga kapatid kong 3rd year dyan, yung mga kapatid ko dyan, mga bebs ko dyan, ganon. I know guys, mahirap yung 3rd year and nasa, kumbaga kung 10 steps yan, nasa 3 steps pa lang kayo, ganon. And 3rd year, dyan na magsisimula talaga yung pinaka-critical na year ng nursing, ganon. Dyan yun na mararanasan yung nurse na talaga kayo, ganon. So ayun lang guys, wag lang talaga kayong mawawalan ng parang passion dun sa course or dun sa profession na gusto nyo. Wag kayong gagaya sa akin, ganon. Kasi alam ko, pagod lang to guys. Hindi tayo nawawalan ng passion, hindi tayo na-fall out of love dito sa course natin. Pagod lang tayo, kaya tayo nakakapag-isip ng mga negative, ganon. Promise, kakayanin nyo, wag lang talaga kayong susuko. And sa mga nanonood dito na may balak na pumasok ng nursing, ganon, good luck guys, and mahirap siya actually, pero kakayanin talaga siya. Determination lang talaga. Alam nyo, sa school kasi namin, meron kaming 3 parang kasabihan, ganon, sa nursing. Susuka pero di susuko. And then meron din kaming acronym or abbreviation pala na STD.
which is sipag, tiyaga, and determination. Yun lang talaga guys, promise, uusad kayo sa nursing. Maraming nagsasabi sa akin na kaya chill-chill lang ako sa nursing, ganun, kasi daw matalino ako. Actually guys, hindi ako matalino, matamad akong estudyante, promise. Tanungin nyo man yung mama ko, every time na nag-exam kami, quiz kami, hindi ako nagre-review guys. Maniwala kayo sa akin kasi hindi ko learning style yung mag-review or magbasa ng mga makakapal na libro, ganun. Iba-iba kasi tayo ng mga learning style, diba? Ako kasi more on visual and auditory learning ako, ganun. Kanya-kanya lang talaga tayo ng learning style, guys. Pero kumbaga sa comfort zone, guys, dun lang talaga ako mas comfortable, ganun. So, i-end natin dito, guys, kasi medyo napapahaba na tong vlog ko na to. Siguro aabot na siya ng 20 minutes. Ayun lang, mag-iiwan lang ako ng message sa sarili ko. Crystal, babalikan mo to after 5 years. Promise, tatak mo yan. Titigan mo ngayon yung sarili mo. Babalikan mo tong video na to after 5 years, and after 5 years, registered nurse ka na with glowing self, ganon, financially stable, and living ka na sa pangarap na gusto mong matupad sa younger self mo. So, ayun lang guys, and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates, or wala, kung gusto niyo lang makichena-chena or makichika sa buhay ko, diba? So, ayun lang guys, bye-bye!